Kasalanan ni PBBM na kinasuhan ka ng grupo nila Trillanes noong 2017 dyan sa ICC kasama si Digong. Si PBBM bang nang budol dyan? Bakit ang sisi kayo kay PBBM? Si Bato de la Rosa kayo nagtatago. Hindi matukoy kung nasaan kasi nakaamoy yan eh. May nag-tip sa kanya na may warrant of arrest sa kanya itong Interpol eh. Galing sa ICC, dinaan sa Interpol. At alam niya na mangyayari eh. Na once na officially lumabas yung warrant of arrest na yan, tutulong ang gobyerno ng Pilipinas para i-serve sa kanya yung warrant of arrest na yan. Kaya nagtatago na yan si Bato. Kung saan-saan, palipat-lipat yan. Ang style nito parang malabundok eh. Na namumundok ito. Kaya napapaya ito kay Dilima. Sabi ni Dilima, parang nanduwag ah. Nabagang buntot ah. Pero sabi niya, nabasa niyo na ba to? Budol ngayon si PBBM. Wow, coming from Bato ha. Nabudol daw siya ni PBBM. O yan o, and I quote Bato, nabudol mo ako, Mr. President. Nabudol mo ako. Naniwala pa naman sana ako sa'yo. Wow, bakit ka nabudol? Kasalanan ni PBBM na kinasuhan ka ng grupo nila Trillanes noong 2017 dyan sa ICC kasama si Digong. Si PBBM bang nang budol dyan? Bakit ang sisi kayo kay PBBM? Isa ba sa mga nagreklamo? Isa ba sa mga complainant si PBBM dyan? O, sagutin ninyo. Mga DDS, si PBBM ba ang nagreklamo dyan? Kasalanan ba ni PBBM na bastos itong mga maisog rally, bastos itong mga kampo ni Digong at binakbakan siya ng binakbakan? Ang presidente ha? Binakbakan ng binakbakan itong administrasyon na ito. Hindi lang si PBBM, si First Lady at ang iba pang mga kalyado, binakbakan ng binakbakan ng kampo ng mga DDS. Ayan, napabilis yung pag-aresto kay Tatay Digong. Tatay nila, hindi natin tatay, no? Kay Tatay Digong nila. Sino may kapakanan yan? Kayo yan. Kung hindi lang kayo nag-ingay, kung hindi lang kayo ganyan kaingay, hindi ganyan kabilis yung hustisya para sa inyo. Parang pinamadali ninyo eh. O nasi-serve tuloy ngayon ang hustisya doon sa mga biktima ninyo. Napabilis. Thank you sa ICC. At dinaan nila sa Interpol at na-arrest itong si Digong. Susunod na itong si Bato. Paano siya nabudol? Kung ating matatandaan, kasi sinabi ito ni Bato na traidor eh. Traidor daw siya ng administrasyon ito ni PBBM eh. Kumbaga, backstabbing ang nangyari dyan eh. Sabi ni Gadon, di ba? Hindi ka naman kaibigan. Paano ka naging paano ka traidor? Hindi ka naman kaibigan. Talaga ito si Bato, nag-a-assume mo. Senator Ronald De La Rosa has accused President Ferdinand Marcos Jr. of deceiving him into believing that the administration would refuse to cooperate with the International Criminal Court. The same court now detaining former President Rodrigo Duterte for crimes against humanity. Kung tutusin ka hindi ka nabudol dyan eh. Dahil di naman tumulong ang presidente, hindi naman tumulong ang administrasyon na ito sa ICC. Tumulong tayo sa Interpol, hindi sa ICC. Kaya ano itong sinasabi ni Bato na nabudol siya? Harapin niya nila yung kaso. Matapang naman siya di ba? Harapin niya nila yung kaso. May nagsi-circulate online, kung makita ninyo, nag-wig yan ka coffee, si Bato. He's trying to conceal his identity. Nag-wig yan eh. Sabi nila kay Marcoleta daw. Kay Marcoleta daw yung wig na yan. Pero nakikilala pa rin daw siya. Saan si Bato nagtatago? Bakit biglang naduwag yan? Ang matapang na nating PNP chief, ngayon naduwag. Aba sir, naniningil lang ng hustisya yung biktima ninyo. Yung 30,000 na chinugin ninyo, naniningil lang ng hustisya. Again, wala pa ang judgment yan eh. Binibigyan na kayo ng due process eh. Binibigyan kayo ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi agad kayo hinuhugitsgahan, pero pinagpapaliwanag kayo. Di ba? Dumaan kayo sa due process. Tapos ngayon tataguan mo. Aba, nakakahiya yan sa pamilya mo. Nakakahiya yan sa anak mo, sa asawa mo, sa magiging apo mo at sa susunod na henerasyon. Yung tatay nila, yung lolo nila, nagtago sa kasong isinampas sa kanila. Nakakahiya yan. Bato? Dati kang hepe ng Philippine National Police. O, harapin mo to. Si Laila De Lima nga, babae, hinarap eh. Nagpakulong eh, magpakulong ka din. Para patas. Yan ang due process. Hindi yan, chinugi nyo na lang. Binawian nyo agad ng buhay, walang kalaban-laban. De La Rosa says these guys won't help him evade ICC arrest. Trinay ko na. O, tinan mo. Sinubukan niya magtago. Pero dating hepe ng Philippine National Police yan, malamang may mga style yan. Hindi ganoon kadali ang pag-aresto dito kay Bato. Siyempre, may mga protector din yan ka-coffee. May mga connection din yan. Hindi ganoon kadali. Gaya ng kay Digong. Yung kay Digong na naman kasi, pinag-taxilan siya eh. Trinidor siya ng mga kalyado niya, kaya naging mabilis yung pag-aresto dyan eh. Di ba, pagbaba ng airport eh. Easy peasy, walang kahirap-hirap eh. Nadala agad itong si Digong. Pero itong si Bato, natuto eh.
Nakita niya yung nangyari kay Digong eh. Naku, ayaw kung ganyan nangyari. Noon, sinabi niya, hindi niya siya makikita ng mga apo niya. So definitely, hindi papayag si Bato ng ganyan kadaling pag-aresto. So magtatago at magtatago yan. Tingnan natin kung lumusot. Tingnan natin kung si Kibuloy nga nagtago sa ilalim ng lupa, nahanap ni General Torre, ito pa kaya si Bato. At isa pa, paano yan? Senador siya. Ano ba, mari-elect pa siya, tapos magtatago siya. Isasahod siya sa gobyerno, hindi siya magtatrabaho. Naku po, mahirap-hirap yan ha. Senator Ronald De La Rosa said that disguising himself to evade arrest from the International Criminal Court may not work as people would recognize him. Mabilis talaga siya makikilala. Oh, ayun yung pumatay ng 30,000, no? Mabilis siya ma-identify. Oh, si Bato yan ha. Yan yung hepe. Yan yung nagpasimuno ng tukhang sila ni Digong. Yung kumitil sa buhay ng mga inosente, sa buhay ng mga adik. Oy, masama daw po kumitil ha. O adik naman yan, kaya pinatay nila. O sino nagsabi sa inyo may karapatan kayong pumatay ng adik? O makikilala at makikilala si Bato. O yan yung pasimuno, oh. Makikilala at makilala talaga siya dyan. De La Rosa, who served as the chief of the Philippine National Police for almost 2 years under Rodrigo Duterte, may be served an arrest warrant next by the International Tribunal, the ICC, according to Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa kanyang statement. Ako, mukhang mapapabilis na talaga. Mananahimik lang yan, bahagya. Tignan mo, ka-coffee. Tignan natin yung timeline. Yung kay Digong ha, nirequest yung warrant February this year, 2024, February, March, 1 month after. Lumabas yung warrant of arrest. 1 month, ha? So feeling ko naman, itong kay Bato, kasi co-perpetrator siya, definitely, hindi siya makakalusot dyan. May iba pang mga kasamang co-perpetrators dyan. So malamang yan, nirequest na ngayon yan. Nadjadjaan na ngayon niya sa The Hague, sa ICC, nakapending na yan. Approval na lang yan, mabilis lang yung mailabas yan. Baka next month, baka April, nadjadjaan na yung warrant of arrest. Kaya alam niya eh. Kasi marami siyang tao sa loob eh. Nakatunog yan, sir. Ito, nabalitaan namin, i-issue ka na ng warrant, magtago ka na. Hindi naman magtatago ng ganyan yan. Kung walang insider information yan, kung wala nag-tip sa kanya na may warrant of arrest na, hindi magtatago ng ganyan si Bato. So meron at meron yan. Lalo pa kayo, nagsalita na itong si Conti, na isusunod na siya. Diba? His strategy to avoid arrest would be, wag tatanga-tanga. Oy, wow. Tignan mo? Umi-estilo ha. Yan daw po ang kanyang style, wag T-E-N-G-A, T-E-N-G-A. Kumbaga, alerto ka dapat, alisto ka dapat. Yan yung kanyang style para hindi siya ma-aresto. Tingnan natin. Kung lumusot kay General Torre, malamang si General Torre din ang kikilos dyan, ang hahanap dyan. Trinay ko na mag-cap ako, mag-sombrero ka coffee. Ganito, mag-cap siya, sombrero. Nag-jacket ako, nag-mask ako. De La Rosa told reporters on March 25, nakita ko ng isang tao sa Bicol. Sabi sa akin ng tao na nagbebenta ng kamote, kilala kita, si Bato ka. Kilala kita. Ikaw yung tsumugi ng 30,000 na mga tao. Programa ninyo yan. Hindi man siya direct na yung tsumugi, pero enabler ka. Kayo yung nag-set up ng programa na yan na kumitil sa buhay ng 30,000. May pananagutan ka dyan at dapat kang managot yan. Wala na, paktay na. Napilitan tuloy ako na bumili ng tinda niya na kamote dahil mag-iingay man na andun ako. Nakita ko sabi ni Bato. Hindi ko alam kung totoo. Feeling ko, ano lang to, scripted itong statement na to ni Bato. Invento lang yan, ka-coffee. Invento lang yan. The senator added that if an arrest warrant for him would be issued by the local court, he would surrender himself. However, if the order would come from the ICC, he would not turn himself in. 2 points. Mahirap paniwalaan itong sinasabi ni Bato na susurrender siya once na merong warrant of arrest sa local court. Mahirap paniwalaan yan. At sa ICC, warrant of arrest, hindi siya magsusurrender. Hindi yan. Hindi totoo yan. Ngayon lang yan. Kasi noon ang sabi niya, haharapin niya yan Hinabon niya pa kasi Trillanes, sabay-sabay tayo. Hindi yan. Yung salita na yan, babawiin din yan. Mag-iiba rin na statement yan. Eme lang yan na magsusurrender siya sa local courts. Just the first one. Second, nasa isip niya na once na ma-arresto na siya ng local court, syempre dadali siya sa presinto. If-fingerprint siya dyan, ibabagshot siya dyan, that's the moment, and for sure, alam ni Bato yan, na andyan na yung CIDG sa harap ng presinto at isi-serve na sa kanya yung warrant of arrest. Tinatanong kung ano mga legal remedies ang gagawin dyan, pero kung magpiyansa man siya, o hindi paglabas niya, o yan, may nag-aabang na agad sa iyo, ICC warrant of arrest na, Interpol na. At yung chartered plane, andyan na sa Villamor Air Base, naghihintay na, may puno na yung gasolina, at dadaling ka na sa The Hague. Alam ni Bato yan, kaya hindi niya gagawin yan. Yung susuko siya kapag may warrant of arrest ang local court, I don't think so. Sana gawin niya, no? Pero mukhang ang hirap nito paniwalaan ka, coffee. Hindi susuko si Bato. De La Rosa previously said in an interview with Dateline Philippines that he would seek protection from the Senate should the ICC issue an arrest warrant. Alam niya rin
Alam niya rin na may limitasyon yung kanyang pagtatago dyan sa Senado at hindi niya gagawin yan. Hindi niya i-risk yung buhay niya dyan sa Senado. Ano yan? Si Jesus Cordero, makapangyarihan? Mas makapangyarihan pa sa presidente? At hindi niya ibibigay si Bato? Mukhang hindi uubra yan kay General Torre. Kahit si Jesus Escudero pa yan, ang vice-presidente nga, hindi pinakinggan eh. And anong legal basis niya dyan para itago niya si Bato? Dahil may protection, may immunity? Oh, anong provision yan? Sako pa ba yan ang international law? And natin alam, ka-coffee, no? Pero alam ni Bato yan, kaya hindi yan magtatago dyan sa Senado. Alam niya na mabubulilyaso siya dyan at mapipiligro siya once na nasa Senado siya. Kaya dyan sa mga bundok-bundok yan, mas mabilis siya makakapagtago dyan. Hanggang saan kaya, protektahan ako ng Senado, doon lang ako. Pag sabihan nila na hindi na kaya, you have to surrender yourself, I will turn in myself peacefully. Sabi niya sa kanyang interview noong March 13. Again, March 13 yan. Anong petsa na ngayon? March 25. Hindi ako naniniwala kay Bato dyan. You are lying! Come again, sir? You are lying!